All the express honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. So to the Lord, talaga kami Diyos naman. Ngayong gabi sa tagwil ng Diyos, o ngayong gabi sa talusugan natin. Salamat sa tagwil ng Diyos na padayon na gitagaan tayo yun na magadayon mga sa gawin salamat kaniya. At ang gibalik din alam na pangilig sa Sabat. O may focus ko nagkasigas sa mga pagdaing, pagsimpa, pag-imaya, salamat sa tagwil ng Diyos. Pagkakas-kawas mo natin. Daling may gawa ng mga Diyos mula sa kinabi, magubat sa langit ay syuta. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Bibet, Diyos na Israel, Diyos na Sangga, sa aming Church sa Laliya, na may gabi, ang pinakamamatamas pa, nasusulat na Diyos sa langit sa mga kinabi kami, magandang mga isip ka, mga ipahin, salamat kanino. Minsan tayo kapita ko sa Diyos, halabiyahin ang Diyos ka, magabag ka na mo. Bigan sa pagsugod ng Diyos, sa joyful song, sa solemn song. Today, masaling ka Diyos magwali sa mga verse mo kakanan at sa closing prayer. Ikaw Diyos magabag ka na mo, Diyos, hallelujah. Kung ang magabag ka nila po sa kaya sa taliwala Diyos, so bubuhay ko siya ang presensya niyo, kikip siya ang Espiritu. Kung tayo hindi kusog kabasog ka sa lawas sa Diyos. Dan God ang giampong isa ni Kuslamatan lamang dawat sa gamanang Panginoon Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Praise God. Kaya kami ilagay namin siya ang mag-lead sa praise and worship. Kaya praise the Lord, nagabay sa tanan at nagay ko lahat ng buhay at dalay ko ng Diyos sa mga joyful pag-praise sa kasinan. Praise the Lord. Every praise is to our God. Everyone will worship the God of hope. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Every
Ikaw ang aking kadalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot ko'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya. Magkaalam mong layan ka. The splendor of a king, Lord, the majesty, and all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness rise to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God.
Kahit katapusan, tuloy mo sa witod ko ang gumamon. Tumugod hinayang sa likod sa yuta at talaan o Diyos sa iwalaman. Ikaw ay sa mundo
Praise the Lord. Lord. Thank you, beloved listeners. Thank you, beloved mami sa pagdala sa praise and worship. Amen. Amen. At salamat sa kabilang Diyos na binigyan tayo ng pagkataon na muling dakilain ang ating dakilang Diyos at sambahin sa Espiritu at katotohanan at gunitain ang tutunin na ibigay sa atin ang pag-alala sa araw ng pamamahinga. Amen? At hindan natin ating pakinig ating mga sarili sa ating pag-aaral sa salita ng ating dakilang Diyos. Mangyaring buksan yung mga aklat sa Marcos, Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang 20 po, 21. Marcos, Kapitulo 14 hanggang 21. Meron din, makikita din ito sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 5 hanggang 12. Amen. Mark 8, 14 hanggang 21. Ang pagpaalsa ng mga Parisiyo at ni Haring Herodes. Ano pong ibig sabihin ng pagpaalsa? Ngayon, napakarami ang ating babantayan. Napakaraming mga faction ng Christianity na sinisira ng katotohanan namin naman. So, hindi lamang sa pagbibindi, no? Pagsuway sa mga kautusan ng ating dakilang Diyos, ngunit ang salita ng ating dakilang Diyos ay ginagawang kalakal. So, ginagawa pong kalakal. Kaya napakaraming nangangaral sa nagbablog sa YouTube, sa Facebook, at sa iba't ibang mga platform na minamahal. Yan po ay patunay na ang salita ng ating dakilang Diyos ay kinakalakal. Sa panahon ng mga Jesus at sa mga apostoles, sabi na dito, mag-ingat sa pampaalsa ng mga Parisiyo at ni Haring Herodes, kasama na ang mga Sadusiyo. So, kaya atin pong kumayan kung paano ito sinasabi o ano po ang mga pwedeng may dahil tulad natin sa ating panahon ngayon. O tayo po ay mag-ingat din. So, verse
14, nakalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay. Isa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pagpalsa ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Yan po ang ito ba hindi naiintindihan ng mga apostoles, no? Pampalsa. Ano ba pampalsa? Diba? Pampalsa ng kilay. Pampalsa ng kaspa. Yan po mga naman, no? So, mag-ingat sa pampalsa. Nag-usap-usap ang mga verse 16, nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi yon ay dahil wala silang dalang tinapay. Ang layo. Wala dalang tinapay at saka pumpalsa. Di ba? Talagang napakalayo. No? So, talagang nahihirapan sila, no? Sa pag kung hindi sila hihipuin, hindi sila bibigyan ng wisdom, hindi nila naiintindihan, no? Kasi limited pa masyado ang knowledge noon. Kaya nga ngayon ang daming religion dahil limited pa ang knowledge noon. Wala pa mga pinag-aralan kasi kadalasan noon. Kaya umabot ng siguro ngayon mga 5,000 na yung religion. Mabuti naman sa kanila, no? Kasi dalawa lang ang pag-iingatan nila. Si Herodes at saka ang Pariseo. Pero sa atin ngayon, napakarami napakarami ang pag-ingatan natin ng mga aral, no, na hindi naman tama, hindi katotohanan. Kaya mas mabuti pa sila noon kaysa ngayon. Kaya sinasabi, ang panahon natin ngayon sa pagbabalik naman ni Jesus ay mahirap. Perilous time. Napakadelikado ngayon dahil kumbaga matira, matibay ngayon. Sa kanila naman, dalawa lang ang kanilang iingatan. Sa atin ngayon, napakarami. So, nandyan yung kaliwat ka ng mga aral na hindi naman makatuhanan. Nandyan yung napakaraming relihiyon. Nandyan yung napakaraming vlogger, no? Na kinakalakal ang salita ng ating dakilang Diyos. At kung mapapakinggan mo sila, sobra pa sa mga Pariseo at ni Haring Herodes. Talagang napakahirap sa ating panahon ngayon. Kaya matira ang matibay sa ating panahon ngayon. So, ilang libo, no, na mga klaseng-klaseng paniniwala ang iingatan mo. Nandiyan na yung mga nagdidibig, no, nagdidibati. Iba't ibang mga faction ng Christianity. At nandiyan yung mga kaguluhan na nag-uugat sa panrelihiyon. Yung palang gira ng Thailand at saka Cambodia na nag-uugat para sa relihiyon. Ang gira ng Israel, no? At Hamas, no?
Iran, nagugat din sa relihiyon. Yung Ukraine at saka yung Russia, wala pang ebidensya na nagugat sa relihiyon. Pero kadalasan mga mahal, no? Diyan ang nagkakaroon ng problema. No? Kaya sa panahon na mahal ng Jesus ganun din, no? Sa mga pusos ganun din, diyan din ang problema. Sa aming batas ngayon ay, di ba, meron ng kumbaga freedom, no? Freedom of religion. So, nakakapagta. Pero hindi pa rin maalis yung ibang pang-religion. Dahil nga, mula pa ng ang tao ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, na-absorb na yung paniniwala. Kaya yung paniniwala na mali, nandiyan na yan, nalalagtay na sa lugo ng bata. Hanggang sa lumaki, gano'n na. Paano? Dahil sa deception ni Satanas, no? Nagkampo ng kadiliman, iba na ang aral na natanggap ng sangkatauhan. Hindi na tulad ng aral na ating tinanggap. Kaya sa atin, tayo na tumanggap ng katotohanan ayon sa salita ng ating dakilang Diyos. Napakahirap sa atin ngayon, mga kaibigan. Dahil kaliwat kanan, marinig mo ang mga aral na nagtutumbali, ang mga aral na nagkarambula, no? Delikadong kung ikaw ay masiro. Yan po mga kaibigan. So, kaya, sa panahon ni Father Abraham, walang recruitment. Sa panahon ni Isaac, ni Jacob, walang recruitment. Hanggang sa panahon ng mahal ni Jesus, walang recruitment. Walang recruitment. Dumating ang recruitment pagdating ni Pablo, ni Beloved Paul. Talagang rampant yung recruitment niya. Siya yung nagpa-also ng discipleship, na teaching na hindi naman gano'n ang teaching na mahal ni Jesus. Nagpili siya ng disciple. Nagsisimbolo yan ng 12 tribes of Israel. Pero hindi tulad sa teaching na talagang ibang-iba, no? Yung teaching ni Pablo, no? Beloved Paul, na talagang kung yan ay sasakyan ng mga kalakal ng salita ng dakilang Diyos, talagang sinakyan naman talaga. Kaya limpak-limpak, no? Na kapirahan, yung mayaman, yung mga leader ng relihiyon. Yan po mga kaibigan. So, mag-ingat sa labadura o sa pamaalsa ng mga Pariseo at ni Herodes. Ngayon, mag-ingat sa pagpapalsa sa mga labadura ng napakaraming relihiyon, napakaraming sikta ng
Christianity. No? Yan po mga Panginoon. Sa atin, wala naman tayong relihiyon. Ang ating relihiyon ay ang mahal na Jesus. Ang tunay, putli, walay buling, umansa, na tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Yan po ang tunay na relihiyon. Wala pong ibang relihiyon kundi ang mahal na Jesus. Hindi po magiging relihiyon ang juridical person. Ang isang created by operation of law. Diba? Yung corporation soul. Diba? Created by operation of law. Isang imahinasyon. Isang abstract. Walang nagagawa. Hindi nakapag-isip. Hindi nakakatulong. Pero yan yung pinapiniwalaan na relihiyon. Yung pangalan na ginawa nila, yun yung naging pamamagitan nila. Paano naging pamamagitan ang hindi marunong mag-isip? Yan po ay napakalaking kahangalan. Kaya tayo ay nagpapasalamat na tayo ay ibinalik sa dating daan upang tayo ay makapaglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos. Yan po mga naman. So mag-ingat sa napakaraming mga ngaral na hindi nangangaral ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. So napakarami po yan. Kung bibilangin mo sa daliri, hindi po yan, hindi po di ba? Napakarami po, mga minamahal. So, kanya-kanya. Kung ano yung kumbaga educational attainment ng isang leader, no? Doon, kumbaga, kung walang pinag-aralan, kung ano lang yung alam niya. Kung may pinag-aralan, hindi naman iniisip ang katotohanan. Sumusunod pa rin sa aral na kinagisnan. Yan. Kaya talagang dumadami. Hindi kumukupas, hindi kumukunti, kundi dumadami. No? Dumadami. Buti pa yung mga tao noon ay hindi dumadami maliban sa mga Israelita. Yan po mga mayroon. Kaya bakit kayo, sabi ng Jesus, verse 17, alam Jesus kung ano ang pinag-usapan nila. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Hindi ba kayo nakakaunawa? Hindi ba kayo ninyo ito na intindihan?
So yan yung patunay, no? Na hindi lang ang mga beloved apostles, no? Lalo-lalo na yung mga nagsusumputan ng mga leader noong una, no? Na walang masyado pang kunti ang mga pinag-aralan at kunti lang ang nakapag-aral. At yung mga aral-aral nila, yun yung nadala ngayon. Although ang mga tao ngayon talagang mataas ng mga pinag-aralan ng marami. No? Pero dahil kinagisnan yung aral ng mga hindi o walang mga pinag-aralan, hindi na nila, wala na silang pakialam, no? Kung anong tamang aral. Yan po mga minamahal. So, mahirap, no? Tulad dito, ang layo ng pag-iintindi ng mga beloved apostles. No? Kaya sabi ng mga Jesus, bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Hindi ba kayo nakakaunawa? Hindi ba ninyo ito naiintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso ninyo? Kapag hindi mo na naiintindihan, matigas ang puso. E paano yung napakaraming mga aral na hindi naiintindihan na salita natin kay Diyos? Paano yung napakaraming leader, napakaraming tagasunod na hindi naiintindihan natin ng yung salita natin kay Diyos? Ibig sabihin, patitigas ang mga puso. Yung hindi nangingilan sa Sabat, hindi sumusunod sa tuntunin na ating dakilang Diyos. Sila ba'y matitigas ang puso? Yan po mga kailangan. Kaya, nagkawin ng mindang ng ating panahon ngayon. Yan po mga kailangan. Napakasama ang kaya napakahinog na ang mundo. No? E napakarami na ngayon na nagsasabi na darating na ang mahal ng Jesus. No? Yan po mga kailangan. So, talaga namang malapit na ang pagdating ng mahal ng Jesus. Matagal natin sinabi yan. Nag-aaral tayo mula ng 2015. Sabi natin malapit na ang pagdating ng mahal ng Jesus. At mayroong binigay na years. Within that year or years, babalik na ang ating Panginoon. So yan po mga kailangan. At tumunog na rin ang tatlong trumpeta. At tayo ang pang-last na tumutunog. Kaya napakalapit na ang kanyang pagbabalik. So, may mga mata ba? May mga mata kayo, pero hindi kayo makakita. May mga tainga kayo, pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan nyo na ba ang paghahati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang basket ang natira? Sumagot sila, 12 po. 12 baskets. Nagtanong pa si Jesus, at nang paghati-hatiin ko
ang 7 tinapay para sa 4,000 tao. Ilang basket ang natira? Sumunod sila. 7 po. Ang sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo pa rin ba naiintindihan ang sinasabi ko o sinabi ko tungkol sa pagpalsa? Ano nga ba ang pagpalsa? Yun po ang aral, no? Na masasabi natin na kaugalian. Aral na kaugalian. Yan po. Na kung saan kasama yung pagmamataas. So, ano ba ang aral ng Pariseo? Bakit sinabi ng Diyos na sila ay mahulupong? Bakit sinabi na sila ay tulad ng nitso? Mabaho sa ilalim. Kasi ano ba mga aral nila? Mga aral nila ay napaka mga hambog. Di ba? Mula pa naman sa ni Prophet Isaiah, mga hambog na sila eh. Kaya ano bang sabi naman sa binabasa natin? Ang mga Israelita nagsasabi, no? Umalis kayo. Kasi ayaw namin mahawaan. Kami ay banal. Kahit ang Diyos niya. No? Kaya sila yung nag-invento na marumi ang mga Gentiles. Ang mga Hintil ay marumi. Ayaw nila magipagslamuha. Yan yung mga aral na hindi ka tanggap-tanggap, hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos. Para bang wala namang sinabi ng Diyos yan na ganyan. Kapag nangangaral ng Diyos sa mga salita noon, kasama ang aral ng Diyos na tinanggap ng mga foreigner, ng mga kasama ng mga salita na hindi native ng mga salita. Kasi mayroon silang mga alipin noon eh. Yung mga alipin na yun, mula pa kay Padre Abraham hanggang bilang Isaac, bilang Jacob, kasama na nila yung mga alipin na yun. At kasama din lang dumami. No? Ang tawag naman ay foreigner. No? Pero kasama naman yung araw ng Diyos. No? Para sa kanila. Tinanggap din nila ang araw ng ating dakilang Diyos. Kaya yung mga aral ng ating dakilang Diyos, no? Ay aral din ng mga Hintil. No? Yan po mga meron. Pero sobrang sumama ang mga Pariseo, ang mga pari, ang mga Levita. Umabot sa punto na sila ay sinumpa ng ating dakilang Diyos. No? So yun po kami naman. Tandaan natin na ang aral ay napakahalaga. Kasi ang aral na tinanggap natin ay siyang gagawin sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na tayo mag-ingat din
No? Tayo mag-ingat na pangalagaan ang aral ng katotohanan na tinanggap natin. Kaya, tulad sa panahon ng mga Jesus, ako nagsasabi, mag-ingat tayo sa pampaalsa na napakaraming mga aral na maririnig natin sa YouTube, sa Facebook, lalong-lalo na yung aral na Saved by Grace. Napaka-demonic na aral ko yan. Napaka-demonic. Yan yung sumira sa daigdig. Yan po mga yan. At napakabilis po niya dumami. Baka ngayon, sinakop na, no? Halos sinakop na ng Saved by Grace na aral na yan. Ang lahat, no? Ilan na lang, no? Ilan lang. Kaya yung Seventh Adventist talagang bubog na bubog eh. Kasi ang aral ng mga Seventh Adventist ay halos kapareho sa atin. Meron lang pagkaiba-iba. Hindi gaanong magkaiba. No? So sila naniwala ng Kristo, tayo hindi naniwala ng Kristo. Sila ay naniniwala din ng marami sa pinaniwalaan na hindi natin pinaniwalaan. Pero pagdating sa aral ng Saved by Grace at saka sa kanilang aral, talagang natutunggali sila. So yan po mga minyo. Kaya matindi ang debate nila dyan. So napakarami kasi ang ng mga Saved by Grace ngayon. Talaga namang dadami kasi maging sinungaling mga Jesus kapag hindi sa dadami. Sabi ng mga Jesus, kunti lang ang makapasok sa makipot na daan. Kaya huwag natin hayaan na manisip tayo. Napakarami ang kanilang mga ngaral. Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo sa labadora ng mga piking mga ngaral. Pwede natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so
like you. There's no one else to honor. You don't need a close rain. There's no one else like you. There's no one else like you. We deserve the glory and we don't know. We lift our hands and worship as we magnify your name. We deserve the glory and we don't Dalay kami mo ng Diyos na wala. Tag-Yesu kami ang buwan sila ang tag-siyota. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Jacob, Diyos na Petrus, Diyos na Einstein, Diyos na Sangga, sa Happy Church, may gabi ang pinaka-mula na sa Diyos. Salamat o Diyos sa mga tulong, ang mga pinagbuga. Dili na, natakin mo, labay ang kawang, may Jesus na Diyos ng kasing, magamit sa pinag-iuoyong sa pagpunta. Magbalasi, mabalitoan, padugang sa itong salidagan. Matulog ka lang sa pag-ibugmag kanina kung sa Diyos na po. Tulad sa tumis, pag-ibugmay, pag-ibsigay, pag-ibigay, pag-pamilya, pag-church. Pag sa mga tao sa luwag ka dahil ka pasang. Kung sila kami sa mga kalabasan, sa pulong boto, yung mga kalamagas, tiwag namin at huwag namin puso, tiwag magsingkasing, tiwag naman ka lang. Nagalang nga naman yung simbahan dahil ka pasalamatan. Ay kami chance na kami mababayan pinag-ibig. Sige kami likod na kami. Magaging pagsalita kami. Pero ikaw magkaban sa ating bakang karagyan. Pero ikaw mag-aayos mo sa ikladyan. Masalat sa mga problema at tulas na sa mga ikladyan. Ikaw magagpos mo pinamlanon o matubag sa mga pag-aapto. Kung sa Diyos, hallelujah. Ang kaluog mo, Diyos, sa kanyang bahan, ikaw mga ubat ka na mo. Tayo kami pasakigan. Hallelujah. O magpigil kami, protection kami sa tibok gabi, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kita naga dan diampun disangin sa anak. Namun madawat sa buwan ng Panginoon Jesus. All eyes with honor, thanksgiving, power, and beauty belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga members. Atong tawagan si Beloved Sir ang magbigay ng Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, you are called to be free, but do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve one another. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and make your paths straight.
verse 20, verse 23. The Lord hates sadness. The Lord hates people who use his skills and compassion. Hebrews chapter 13, verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. For God has said, I will never leave you, I will never forsake you. Amen. Dili ang tanan magtawag ka na Panginoon, kasulod sa ginigilan sa langit, kundi ka talang nagatuman sa pagmutuan sa kamahan nato sa langit. Matthew 6:20. Search the word. Para pag-ating salamat sa Panginoon Diyos sa iyang pag-atong kaloogan sa mga panimbahan. Salamat sa kusog, kabasog, salamat sa kayon sa katiyan, sa bansang problema, problemas sa siyempre. Salamat sa iyong pag-uban, pag-ubos sa iyong gugmo, kaluay, hilkanan to sa itong panimbahan. O ginawag yung tanan nila hatag sa Panginoon Diyos sa tag-utos na ginawin. O ginawag sa timong gabi, kita upanan sa Panginoon Diyos. Padayon sa Panginoon Diyos mag-aayos sa katiyan, sa bansang problema, problemas sa katiyan, padayon matagos na mapatuwag sa itong mga pag-apo. Kung binagdata sa Panginoon Diyos sa gabi, ang pag-umas, itong panibawa, kaya sa mga tao, at sa itong data. O sa closing prayer, at ang hatag ni Beloved Sir siya ang mabigil sa closing. Praise the Lord, first says ang being with mothers and also sa mga sa among free services ang kinatawag for the mga dahil sa deliver. Ilan sa mga sa kinatawag sa mga pamilya sa mga months sa mga pagkakang si Casimir nasa okay na wala sa sabi ko ito na wala ini lugar sa Tibuca bias ng pagkatong sa pagkatong ng kamar ng pagkakang ngayon sa church ng kagawang Savior gusto sa pagkakang ngayon sa pagkakang sa mga sa away kasi sa solo ang sa palapa kasi sa musipon sila na pamabukhat kasi sa sa yung guys kasi sa team ng process kasi sa hindi kumatrap kasi sa don't judgmentics kasi sa pupuk kasi kudos lawas kasi sa pagbabalas lawas ng makinig wala naman hindi na po kasi Jesus is the founder for various mother. Jesus is a shepherd from God, taker of Jesus. All let's praise, Lord, and proud to receive in the Lord Jesus. In His name praise. And so, I was